nadagdagan ang bilang ng mga may trabaho nating kababayan noong Nobyembre. Pero kung ikukumpara noong 2024, mas mababa pa rin ang employment rate noong 2025. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Bumaba sa 4.4% ang unemployment rate ng bansa noong November 2025. Ayon sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.25 million ang unemployed na mga Pilipino, bahagyang mas mababa sa 2.54 million noong Oktubre. Umabot naman sa 49.26 million ang bilang ng mga may trabaho, bahagyaring mas mababa kumpara sa 2024 levels. Ayon sa PSA, bahagyang mas mababa ang employment year-on-year dahil sa malalakas na bagyong tumama noong Nobyembre gaya ni Tino at Uwan. So partly kasi doon tayo nagkaroon ng impact sa accommodation and food service activities saka yung retail trade. So ang reading namin is that because of this typhoon nagkaroon ng slowdown in economic activities related to tourism, dun sa accommodation services at of course yung sa retail trade. Pinakamalaking dagdag sa trabaho noong Nobyembre ang naitala sa other service activities, wholesale at retail trade, edukasyon at konstruksyon. Pinakamalaking bawas naman sa employment ang naitala sa agrikultura, pangingisda, manufacturing at ilang sektor ng serbisyo. Mahigit 63% ng mga may trabaho ay mga wage at salary worker. Karamihan ay nasa pribadong sektor. Bumaba rin ang underemployment rate sa 10.4% o humigit kumulang 5 milyong manggagawa na nagnanais ng karagdagang trabaho. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, umabot sa mahigit 870,000 workers ang apektado ng mga bagyo noong Nobyembre. Dagdag ni Balisacan, pinagtutuunan ng gobyerno ang skills development, business resiliency at innovation programs para makalikha ng dekalidad at matatag na mga trabaho. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.